Mag-book ng kwarto. Buhay ba? Bilis, ang pinakamura. Inspection ng kwarto. Pakita ang mga dokumento. Kilala mo ba siya? Parang, lasing siya, kaya dinala ko siya dito. Eh di hindi kilala. Ang galing mo talaga. At dinala mo pa siya para mag-check-in. Sumama ka sa amin. Sir, ako ay mabuting tao. Kapag siya ay gising na, magtestigo para sa akin. Gising. Bastos. Huwag mo akong hawakan. Sir, kung hindi, pakinggan mo ako ulit. Magpaliwanag. Sinong babae? Ako. Oo nga, kung hindi ako agad nag-report sa pulis, hindi mo sigurado kung saan na, naibenta na saan. Mahal, huwag kang umalis. Naku. Ang mabuting tao, mapapasok siya sa bilangguan dahil sa akin. Why, sir? Sir, ang taong hinuli ninyo kagabi, asawa ko siya. Malaking pagkakamali lang ito. Pakibilisan ninyo ang pagpapalaya sa kanya. Umalis na siya. Hindi mo ba alam? Umalis? Sir, siya, ito. Hindi siya magkakaroon ng record, no? Hindi. Huwag kang mag-alala. Salamat. Hindi ko inakala na ang isang tulad mo, may babae pa na sumagip sa'yo. Hinahanap mo ako. Asawa. Tagapagligtas. Kung ikaw ang magbabayad, mag-order ako ng kahit ano. Dapat lang, pero madali ako malasing. Huwag mo sana itong isipin. Halika. Isang baso para mawala ang galit. Isang baso para mawala ang galit. Wala akong interes sa'yo. Wala tayong pagkakataon. Ang pagkakataon natin, hindi sa iyo, hindi sa akin. Okay lang ba kayo? Ay. Isang baso lang, nalasing ka agad. Ang bayad sa pagkain, makakabayad ka pa ba? Mag-book ng kwarto. Naiintindihan ko, ang pinakamura. Bakit may pakiramdam ako sa kanya na hindi ko maipaliwanag? Rhonda. Ikaw na naman? Huwag kang umalis. Halika. May gusto ka pang sabihin? Nagpapakain ba sa detention center? Sir, sinabi ko na, talagang mag-asawa kami. Pwede ba kami umalis? Ma'am, walang katibayan ang salita. Paano mo mapapatunayan? Nga. Paano mo nga mapapatunayan? Mahal. Sa totoo lang. Nag-set kami ng appointment sa judge para magpakasal.
Kung hindi ka naniniwala, tingnan mo. Pwede na kayong umalis, pero kailangan magpakasal para maklear ang record. Record. Hindi pwede, hindi pwede. Sir, ganito. Hintayin mo kami ng 1 oras. 1 oras lang. Talagang dadalhin ko ang dokumento. Bilis, bago pa mag-out ang judge. Magpakasal na tayo agad. Magpakasal. Tara na. Sir, yung taong kinuha ninyo kagabi, asawa ko, nagkamali lang. Hindi magkakaroon ng record siya, di ba? Ang pagkakataon natin. Hindi sa iyo. Hindi sa akin. Para sa akin, nagpakasal. Kapag natanggal na ang record mo sa pulisya, kailan ka ba libre? Diborsyuhan na lang tayo. Diborsyo. Kapag nagdiborsyo ka, pangalawa mo ng kasal yan, hindi ka na makakaangat sa Myanmar. Hindi importante kung pangalawa o pangatlo ang kasal. Pasok na muna ako sa trabaho. Aalis na ako. Ano-ano nang ginagawa mo? Sabihin ko sa'yo, kung kaya kitang iligtas, kaya kitang ibalik sa kulungan. Mukha ba talaga akong masamang tao? Sino ng mabuting tao? Ang humaharang ng ganyan? Dahil sa'yo, 2 beses na akong nanganganib na magkaroon ng police record. 2 beses na kitang tinulungan. Tapos umusgahan mo pa ako sa itsura ko. Ako, Sa totoo lang, noon ang bata pa ako. Dahil sa itsura at dating ko, laging ako nang binubuli. Iniwasan nila ako. hindi yon ang ibig kong sabihin. Alam ko, mabuti kang tao, may mabuting puso. Siguradong gagantihan ka ng kabutihan. Sa totoo lang, kakakalas ko lang sa trabaho. Pinalayas ako ng landlord ko. Wala na akong matitirhan. Kaya, pwede ba akong tumira sa'yo? Mahal, Ano? ako na ang bahala sa lahat ng gawain bahay. Bigyan mo lang ako ng makakain. Xiao Wanha, okay ka ba nitong mga araw na ito? Ano ba ang kailangan mo? Sabihin mo. Anak ha, nitong mga araw na ito, huwag ka na munang pumasok sa trabaho. Pagkatapos mong ikasal, mag-anak ka ng maraming lalaki para sa asawa mo. Mas mabuti yon kaysa sa ano paman. Hindi pwede, kailangan kong pumunta at tingnan. Bago ang kasal, huwag sanang magkaproblema. Kiawan, isang pagkakataon lang ang meron ka para baguhin ang kapalaran mo. Siya, mapagkakatiwalaan ba talaga siya? Ano pa bang dapat pag-isipan? Mahal, libre akong katulong mo. Ipagtatanggol kita palagi. Aalagaan kita. CJ, titira ka sa akin. Ipagtatanggol mo ako. Walang problema. Nandito ako. Siguradong walang mga api sa'yo. Sige, uwi na tayo. Ako ang magluluto mamayang gabi. Nakakainis talaga. Pinilit mo pa akong gumastos ng malaki para sa mga mamahaling sangkap na yan. Ako ay isang presidente ng isang kumpanya. Okay, sobrang abala ako. Sa wakas, makakapagluto na ako para sa asawa ko. Lutuin mo. Mahal. Nakalimutan kong sabihin sa'yo. Huwag mo sasabihin sa kanya ang tunay kong pagkatao. Baka hiwalayan pa ako niyan. Ah, Ginoo, nagpakasal na po ang binata. Nagpakasal na. 50 piso lang naman ang binigay ko sa'yo. Paano ka nakabili ng napakaraming gamit? Nagmamadaling umuwi ang tindero. Kaya binenta na lang lahat sa akin ng may diskwento. Tutulungan na lang kita. Huwag na. Sabi na nga ba, ako ang mag-aalaga at magpoprotekta sa'yo. Hintayin mo na lang at kakain tayo.
Halika, tikman mo ang luto ng asawa mo. Anong nangyari? Sumasakit ang liig ko nitong mga nakaraang araw. Halika, kumain ka pa. O kaya naman, may iba ka bang gustong kainin? Ang pork ribs adobo ko. Sino yun? Tay, bakit ka nandito? Kain na. Ang sarap naman ng pagkain. Ang bango talaga. Nitong mga nakaraang araw. Para sa pag-aasawa mo, napagod na nga ang mga paa ko. Ako na tatay mo. Ginawa ko ang lahat. Para sa pera yan, hindi para sa akin. Hindi para sa akin. Ang lakas ng loob mo. Paano ka nakikipag-usap sa tatay mo? Ikaw, Si Awan. Sino ito? tatay ko. Hindi. Bakit may lalaki sa bahay mo? Sino ka? Tatay. Ako ang asawa ni Xiaowan. Sino ang tinatawag mong tatay? Paano ko pabibigyan ng? Ito. Ito ang mga pinili naming mabuti ni Tita Sia para sa kasal mo. Bukas, darating ang sasakyan ni Boss Leo para sunduin ka at magpakasal. Ikaw, Pangatlong kasal mo na ito, kaya ang handaan. Huwag na lang nating gawin. Ano ang sinasabi mo? Sino ang magpapakasal kay Xiaowan bukas? Anong handaan? Kanino ikakasal si Xiaowan? Anong pakialam mo? Isang dayuhan. Umalis ka na. pa. Ako at si Fuyan. Ikinasal na kami. Kami. Hindi na maghihiwalay. Ikaw. Ganito pala ang proteksyong kailangan ni Xiaowan. Ganito pala. Ganito pala ang buhay na kanyang pinamumuhay. Yamang ikinasal na kayo. Ako na ang magpoprotekta sa iyo mula ngayon. Pa, ipapakilala ko ng formal. Fuyan, walang trabaho. Nakapag-asawa na sa pamilya Kiao. Wala akong kakayahan. At karaniwan lang ang pamumuhay namin ni Xiaowan. Kaya sa hinaharap, aasa ako sa iyong tulong. Xiaowan, ano ba talaga ang nangyari? Pa, ganito kasi. Hindi ba kayo at si Ontixia ang laging nag-aalala tungkol sa pag-aasawa ko? Sa totoo lang, hindi ako mapalagay. Kaya nga, ako na mismo ang kumuha ng marriage certificate. Pero huwag kayong mag-alala. Ang dowry, wala akong tinanggap kahit piso. Tungkol naman sa kasunduan sa kasal, na inayos ninyo para sa akin, at sa dowry na tinanggap ninyo, kayo na po. Ang bahala, ako at si Fuyan. Magkasama na kami ngayon. Ako at si Fuyan, hindi na ninyo kailangang mag-alala. Magkakaroon kami ng maraming anak. Ikaw. Nag-hire ka lang ng tao para lokohin ako, di ba? Manong, may lisensya na. Tunay na tunay. Ikaw. Paano ninyo ako bibigyan ng pagbabago ng tawag gift? Cash o credit card? O kaya, mag-scan na lang kayo sa akin. Hoy, anong pagbabago ng tawag gift? Sino ang pumayag na pakasalan mo ang anak ko? Hindi pa nga kita hinihinga ng dowry. Manong, anong sinasabi ninyo? Ako ay isang palamuning lalaki. Opisyal na ako'y napasok na sa pamilya Kiao. Ang magiging anak namin ay Kiao ang apelyido. Kung tungkol sa dowry, ako ang dapat humingi sa inyo. Magkano ang ibibigay nyo? Kung hindi, sabay na lang natin pag-usapan. Ikaw. Milyon-milyon na dot ang ayaw mo. Sira ba ang ulo mo? Humanap ka ng palamunin. Hiwalayan mo. Kailangang hiwalayan. Hindi. Puy. Di. Wala nang hustisya. Halika't tingnan ninyo ito. Sa murang edad pa lang, umaasa na sa magulang. Kasalanan. 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 Tumayo ka na. Hindi na ako tatayo. Hirap na hirap akong pinalaki ka.
Naghanap pa ako ng magandang pamilya para sa'yo. Ikaw naman, palihim na nakipag-asawa sa isang hampas lupa. Parang walang utang na loob na anak lang ang pinalaki ko. Huwag mo akong pilitin. Hindi ka pa ba nagsasawa sa pag-aarte mo? Kung hindi mo ako susundin, pupunta pa ako sa opisina mo para magingay. Kiao Dakyang. Kapag namatay ako sa pagpipilit mo, saka ka lang ba masisiyahan? Ikaw ang pumipilit sa akin. Kung hindi mo ako susundin, mamamatay. Ako rito. Ay, mamamatay ako rito. Sige na. Ayos lang. Kaya ko itong ayusin. Hindi ba't problema lang ito sa pera? Kaya kong solusyonan ito. Saan ka kukuha ng pera? Huwag kang magpapaloko sa kanya. Naawa ka sa asawa mo. Kung ikaw ang maglalabas ng pera, madali na lang ang lahat. Si Kiawan ang panganay sa aming pamilya. Mula nang bata pa siya, tinutukan namin ang pagpapalaki sa kanya, kaya lumaki siyang napakaganda. Lahat yan ay dahil sa pera na ginastos namin para sa kanya. 200 piso lang ang baon ko bawat buwan. Ang yaman mo naman. Bilang ate, may responsibilidad siya sa mga kapatid niya, lalo na sa bunso naming lalaki, si Xiaodong. Sa kanya siya aasa para makapag-asawa. Ganito na lang. Hindi na ako hihingi ng sobra. 1,000,000. Walang problema, di ba? 1,000,000 pa ang hihingin mo. 1,000,000 lang naman yan. Madali lang pag-usapan yan. Salamat, Manugang. Kapag nakapag-asawa na si Xiaodong, papayuhan ko siyang alagaan ang ate at ang bayaw niya. Huwag muna magpasalamat. Kanina ko pa naririnig na ayaw mo nang mabuhay. May maipapayo ako sa'yo. Kung wala ka nang pakialam sa buhay mo, may alam akong paraan. Ano ang ibig mong sabihin? Narinig mo na ba ang black market? Puso, atay, bato, baga. Magbenta ka lang ng isa. Madali lang makakuha ng 1,000,000. Ikaw. Gusto mo bang mamatay ako? Tay, napakalaki ng pagmamahal ng isang ama. Mawawala lang sa'yo ang isang bato, pero ang mawawala sa anak mo ay ang kanyang mapapangasawa. Hoy, Tay. Kung wala naman kayong tutol, umalis na tayo ng maaga. Gabi na rin. Hindi pa ako pumapayag, ha? Ako. Gabi na ngayon. Ako. Kailangan ko nang umuwit magpahinga. Huwag naman, Tay. Hindi ba't ang pamilya ninyo basta't kumikita, handang isugal ang buhay? Hindi ba't ganyan ang ginawa ninyo kay Kiawan? Huwag kang lalapit. Lalapit ka pa, tatawag ako ng pulis. Huwag kang aalis. Manatili ka pa. Ang nangyari ngayong araw. Nakita mo rin. Ang tatay ko, gusto lang akong paglaruan at gamitin. Sa hinaharap, malamang hindi rin titigil. Kung gusto mong umalis, hindi kita pipigilan. Bukas ng umaga na lang tayo pumunta para asikasuhin. Mahal. Kasal na tayo. Mula ngayon, hindi ka nag-iisa. Nandito ako para sa'yo. At saka, matagal ko nang hinanap ang sustento ko. Hindi kita hahayaang mawala. Ang galing mo. Kahit na, hindi pa kita gaanong kilala ngayon. Pero sa tingin ko, ang pakikipag-asawa sa'yo. Sulit. Hindi rin kita kilala. Magkwento ka nga. Ano ba ang kalagayan ng pamilya mo? Noong kindergarten pa ako, naghiwalay na ang tatay at nanay ko. Pagkatapos, nag-asawa ulit sila ng magkahiwalay. Ako'y kasama ng tatay ko. Ang kapatid kong babae ay kasama ng nanay ko. May dala pang isang kapatid na lalaki ang stepmother ko. Ang kapatid na lalaking iyon, sobrang spoiled, wala nang kwenta. Pagkatapos kong magtapos ng kolehiyo, nagtrabaho ako sa isang public welfare foundation. Simula nang magsimula akong kumita, sinusubukan nila ng paiba-ibang paraan na humingi ng pera sa akin. Ganyan din ba ang nanay mo sa'yo? Ang nanay ko,
Nabanggit ko lang ang nanay ko, dumating na. Hoy, ma. Ano yon? Narinig ko sa tatay mo, ikakasal ka na pala. Malaking bagay ito, bakit hindi mo man lang sinabi sa amin, kahit papaano? Dinala mo man lang sana siya rito para maghapunan. Biglaan nga talaga. Mabait ba sa'yo ang asawa mo? Taga saan siya? Ngayong ikakasal ka na, hindi pwedeng walang bahay at dowry, di ba? Siya. Mabait naman siya sa akin. Kapag may oras, dadalhin ko siya rito para kumain. Pag nagkita na lang tayo, ma. Mamaya na, ma, magpapatong muna ako. Xiaowan, kung sakaling, nakakuha ka na ng dowry, pwede bang? Pahiramin mo muna ako ng 200,000 pesos. Si Uncle Leo kasi, nagsusugal. Natalo na naman, kung hindi mabayaran ang utang na ito. Puputulan nila ang isang kamay ni Uncle Leo. Kaya pala, dito pala ang punta nito. Ay nako, anong sinasabi mo? Mahirap ang buhay, anak, mahirap kitain ng pera para sa inyong magkapatid. Saka, hindi naman yan hindi ibabalik. Lagi mong sinasasabing ibabalik. Pero kailan ka ba nagbayad? Kahit wala akong pera. Kahit meron man, hindi ko ibibigay sa kanya. Hindi maganda na palagi na lang. Ginugulo ng mga magulang na parang multo. Kailangan na talagang bilisan ang pagpapalit ng bahay. Ito ba ang mabuting anak na pinalaki mo? Ayaw pa ngang magpahiram ng kaunting pera. Sa hinaharap, aasahan mo pa ba siyang mag-alaga sa atin? Tatawag ulit ako. Maunawain si Xiaowan. Magbibigay yan. Hello, ang tinatawagan ninyo ay kasalukuyang hindi maaaring maabot. Walang kwenta ka. Walang kwenta. Gusto akong takasan ni Kiyawan. Wala pa siya sa laro. 3 hook, may kasamang 4. Bomba, hindi na ako uulit. Pares na 5. Awa naman. Anong iiyak-iyak dyan? Sino to? Anong trabaho mo? Hoy, tumigil ka dyan. Nandito na. Wow, si Boss po pala. Ang anak ng gambling king na kumakapit sa legal at illegal. Diyos ko, akala ko ba hindi ko makikita si Boss ko dito? Anong kasalanan nitong mga to? Gumagamit ng pangalan ng Fuklan sa black market para sa mga illegal na gawain. Mamaya, isusuko na sila sa pulis. Kulang pa nga ang bugbog sa kanila. Para sa'yo, handa na ang bahay para sa'yo. Hoy, sabi ko, ang dami-daming mansion ng pamilya nyo. Bakit doon ka pa sa lumang sira-sirang bahay titira kasama ang misis mo? Anong alam mo, yan ang tawag na ambience. Ambience nga, ambience. Tandaan mo, sabihin mo sa mga tauhan mo, huwag nila ipagkalat ang tunay kong pagkatao. Ano to? Sabihin nyo nga. Baka utak to. Mahirap sabihin. Si Boss po, kumakapit sa legal at illegal. Sa underworld, tinatawag siyang Ghostface Azura. Ang sino mang makalaban sa kanya, walang magandang kahihinatnan. Wala ba kayong ginagawa? Meron. UHMM. May kailangan pang singilin ng aming Kiyaw family. Aalis na kami. Nasira lahat. Hindi na pwedeng magluto ng utak. Ilagay mo sa hotpot. Nandito na ako. Ano ang mga binili mong gulay? Sino kayo? Umalis ka na. Kapag hindi ka umalis, tatawag ako ng pulis. Mabuti nga yan, nag-aalala ako kung saan ako kukuha ng pera. Ikaw si Kiyawan, tama, ang stepfather mo. Pumutang sa akin ng high interest loan. Ang nanay mo, ginamit ang ID mo para maggarantiya. Nandito pa ang fingerprint niya.
Umutang ng 200,000. Nag-compound ang interest. Ngayon, kabuang 1.08 milyon. Magbayad ka na. Hanapin mo ang may utang, hindi ako. Wala akong kinalaman dito. Wala kang pera? Sige. Sir on mo. Huwag. Huwag mong sirain. Kapag hindi ka nagbayad, ito ang parusa para sa'yo. Sira. Tumigil ka. Huwag mong sirain. Huwag mong sirain. Fuyan. Alam mo ba sino ako? Sir Fu. Sir Fu. Sir Fu. Naku, Fuyi. mahal, anong nangyayari? Umutang sa 5-6 ang stepfather ko. Nanay ko. Ginamit ang AC ko para magwaranti. Sila. Mga naniningil ng utang. 5-6, Oo, nagkamali kami. Wala itong kinalaman kay Miss Kiao. Si Leo yung ang umutang. Dapat siya ang magbayad. Tama ba? Oo. Oo, oo, oo. Dear. Sila. Parang iba na ang itsura nila. At, parang takot sila sa'yo. Hindi ba? Sabihin mo sa akin ang totoo. Ito ba ang trabaho mo dati? ha? Sabi ko sa'yo, hindi ka naman mukhang mabait. Baka dati, kasabot mo sila. Bakit ngayon, nagbagong buhay ka na? Wala ka namang police record, no. Naku, anong pinagsasabi mo? Paano naman ako, asawa mo, makikisama sa mga yan? Bakit sila? Baka. Nagkamali lang. Nagkamali ng tao. Narinig ko dati, kamukha ko raw ang boss nila. Talaga? Anong nangyari, Fuyan? Paano mo pinamamahalaan ang mga tao mo? Lahat ng pagkawala sa'yo ibabawas. Hindi, ano na naman ang nagawa ko? Huwag mo muna intindihin yan. Tulungan mo akong maghanap ng isang tao. Luyong, isang sugarol. Kung mahilig siyang magsugat, maghanda tayo ng isang bitat. Bala kong samahan siya. Sa isang malaking laro. Mahal, natakot ka, no? Pasensya na. Dapat mas maaga akong umuwi. Kumusta na ang sugat mo? Masakit pa ba? May gamot tayo sa bahay. Hahaluan ko para sa'yo. Huwag na, galos lang. Sa susunod, huwag ka nang magpakamatapang. Delikado kanina. Bigla-bigla ka na lang sumugod. Paano kung tinamaan ang ulo mo? Kung tinamaan ang ulo ko at nautal ako, mas makakampante ako para makakain na lang ako ng libre sa'yo. Fuyan. Ayokong may mangyari sa'yo. Nag-aalala ka sa akin. Sana lang, huwag ka nang magpakamatapang sa susunod. Kung may mangyari sa'yo, ano nang gagawin ko? Gago. Pagkatapos nito, nandito ako. Hindi mo na kailangang mag-isa sa lahat ng bagay. Ang gulo-gulo sa bahay. Aayusin ko. Ganyan na nga ang kalagayan. Huwag mo nang ayusin. Tumira na lang tayo sa labas. Saan tayo pupunta? Mag-check-in tayo. Ang pinakamura, no? Ngayon, ang pinakamahal. Ang yaman-yaman mo ngayon. Iba na ang estado ko ngayon. Asawa kita. Palagi akong mapagbigay sa asawa ko. Nakareserba na, cash o card. Ang asawa ko ang magbabayad. May mga taong ang galing lang magsalita. Pero sa huli, ako pa rin ang kailangan. Ikinasal na nga ako sa'yo. Ang sayo, sa akin na rin. Ang sa akin, sayo na rin. Ang sayo. Ano ba ang meron ka? Ano ba ang meron ako?
Subukan mo, malalaman mo. CJ. Ngayong gabi. Wala nang mag-check ng kwarto, di ba? May lisensya na ako. Legal na mag-asawa tayo. Anong kinakatakot mo? Sandali. Yung nangyari noon, kahit na nadroga ako, pero dapat ko bang sabihin sa kanya? Okay lang. Pareho pa lang naman tayo. Bagong kasal. Huwag kang magmadali. Fuyan. Sa tingin ko, sa pagitan ng mag-asawa, ang pinakamahalaga ay ang pagiging tapat. May sasabihin ako sa'yo. Sabihin mo. 3 taon na ang nakalipas. Sa totoo lang, 3 taon na ang nakalipas. Hoy, siya, ano nang nangyari? Xiaowan. Ako si Tio Leo. Ikaw pala? Nasaan si Xia? Mabuti naman si Sia. Malaki na siyang dalaga. Sasabihin ko sa'yo, kung ibebenta ito, napakataas ng presyo. Hoy, masamang tao ka. Ano nang balak mo? Anong sinasabi mo? Kahit papaano, pamilya tayo, di ba? Sinong may kasalanan? Ayaw mo akong tulungan. Kaya kailangan kong tingin kay Sia na mag-isip ng paraan. Binalaan kita. Huwag mong galawin ang kapatid ko. Yung mga utang mo sa sugal, ako na ang mag-iisip ng paraan. Kung ganoon kagad ang sinabi mo, walang problema. Sige, hintayin ko ang magandang balita mo, Tio Leo. Anong nangyari? Ano ng problema? Stepfather ko. Masamang tao talaga siya. Sino iyon? Tio Liu. Naliligo ako. Lumabas ka. Alam kong naliligo ka. Tutulungan kitang mag-highlight, Tio Leo. Tio Liu, huwag kang lumapit. Malapit nang umuwi si Mama. Wala sa bahay ang nanay mo. Pumunta siyang bumili ng alak para sa akin. Tayong dalawa na lang ang nandito. Are, bitawan mo ako. Liu Yong. Mabuti naman at narito ka. Itong masamang babae. Hinahampas ako. Mama, si Tio Liu, siya. Walang hiya. O CJ. Huwag kang mag-alala, ako na ang bahala sa'yo mula ngayon. Hindi mo kailangang magpakatatag mag-isa. Natakot ka ng buong araw ngayon. Matulog ka ng maaga. Hello. Boss Fu. Handa na ang lahat sa side ni Liu Yong. Hintay na lang natin siyang kumagit. CJ, pagdating ng panahon, ako mismo ang bahala sa kanya. Manager, mga materyales para sa proyektong pangkapwa. Naayos ko na ang mga ito. Alam kong magaling ka. Manager, may nangyari sa amin sa bahay kamakailan. Kailangan ko ng pera ng madalian. Kayo, pwede bang ma-advance ang sahod ko? Oo, pwede. Ang ganda. Salamat po. Basta gusto mo. Kahit magkano ang i-advance, pwede. Uy, hello. Gusto kong malaman kung nasaan si Kiawan. Nasa opisina ng manager si Kiawan. Salamat. Kahit anong halaga, pwede kang mag-advance. Bitawan mo. I-release mo ako. Hanggang sa sexual harassment sa trabaho ka pa. Magsumbong ako sa'yo, gusto mo? Kiawan. Nag-aarte ka ba? Sasabihin ko sa'yo, kung lalabas ka ng pinto ngayong taon, hindi lang pera ang hindi mo makukuha, palis ka rin agad-agad. Bakit?
Dahil ako ang boss mo sa company. Sapat ba yon? At ano pa, nagpapanggap ka pa? Huwag mong isipin na hindi ko alam ang tungkol sa'yo. Kung hindi ikaw, sino pa? Fuyan, bakit ka nandito? Dumating ako para magbigay ng warmth sa asawa ko. Hindi ko inakala na makakatagpo ako ng isang hayop na naghahanap ng kalibugan. Hayop, Sino ang sinasabi mong hayop? sasabihin ko sa'yo, naka-record ako. Sexual harassment sa trabaho, nanakot sa babae na empleyado. Kapag post ko ito, Kuya, pag-usapan natin ng maayos. ay delete ang video, yon ba? Iba ang presyo para sa yon. Why, Hello Kitty pa. Bata na naman ako. Ang asawa ko, gusto kong tratuhin parang bata. Subukan mo, Parang masarap. Ang galing mo. Pwede kang magtayo ng restaurant. ang galing ko, hindi dapat ibahagi sa iba. Shawan. Kasama ko ang Uncle Leo. Ano ang balita sa pera? Ang mga magulang ay si Tito Liu at ang nanay ko. Kunin mo na ang pera. Ako si Fuyan, ang asawa ni Kiawan. Huwag kayong mag-alala mga magulang, handa na ang pera. Huwag kang tumanga dyan. Nasaan ang card? Ang sipag mo naman. Tito Liu, 20,000 walang kulang. Kunin mo. Hahaha, Kiawan. Hindi ko inaasahang maganda pala ang asawa mo. Matuto ka sa kanya sa susunod. Salamat ha. Ingat. Ingat pa, pawis at dugo ko ang pinaghirapan ko dyan. Huwag kang mag-alala, kaya ng asawa mong ibigay ang pera. May tiwala akong gagamitin ang 20,000 ito para kumita ng malaki. Bless you. Umalis ka. Nandito na ako. Longki Dui, panalo na naman. Bayad. Hindi na ako lalaro, alis na ako. Hoy, hindi ba't ikaw ang manugang kong si Fu, Zhao? Hindi. Fu ano nga ba? Fuyan, Fu yan. Ang galing mo pala. Ikaw ang nanalo ng perang ito? paano ka nanalo ng ganito karaming pera? May iba pa akong lugar na pinupuntahan. Wala namang problema. Aalis na muna ako. Kailangan ko pang magluto para kay Kiawan. Huwag. Pumunta ka sa lugar ng iba. Anong lulutuin mo para kay Kiawan? Isama mo ako para makabawi. Hindi sa ayaw kitang isama. Marami lang talagang patakaran doon. Malaki ang pusta. Mataas ang odds. Huwag. May puhunan naman ako, di ba? At saka, kapag ako ang kumita, yung 20,000 ni Kiawan, saka ko palang mababayaran, di ba? Tama naman ang sinabi mo, Tito. Pero paano kung malugi? Malaking kasalanan kung malugi ako. Huwag. Kuyan, mabuting manugang. Wala kang kinalaman dyan. Ganito na lang, pipirma ako ng kasunduan. Kasunduan para hindi ka mananagot, pwede ba? Kapag napirmahan na ang kasunduang ito, panalo o talo, wala akong kinalaman. Siyempre naman, nakasulat sa puting papel. Tapos magpiprint ako ng daliri, pwede na? CJ, ipapakita ko sa'yo. Ayos. Tito Liu, tuloy po kayo. Oo, sige. Hindi mo ba alam ang patakaran? Hindi pwedeng magdala ng ibang tao dito. Hindi ako ibang tao. Ang asawa niya ay anak ko. Kami ay magkakamag-anak. Sige na nga. Dito kami nagpapalit ng chips. Sinabi na ba sa iyo ni Xiaofo? Oo, sinabi niya. 20,000, walang kulang. Sige, umpisahan na natin. Pwede na ba akong umupo? Oo. Ang dealer ang magsasalita. Pasa na ako. Hahaha, nanalo ako. Panahon na para swertihin naman ako. Hahaha. Nanalo ako.
Ha ha ha. Nanalo ako. Ha ha ha. Wow! Straight flush. Ha ha ha. Maliit na laro lang ito. Walang kwenta, hindi na ako sasali. Sa pagsasalita mo, gusto mo ng high stakes na laro? Ano ang ibig sabihin sa sapat na? Nanalo lang ako sa ng panalo, pinapabayad mo na agad ako. Bayaran mo na ang 2,000 at ano magagawa ng 10,000 matitira. Magtigil na tayo habang mabayad sa'yo. Meron namang laro. Baka hindi mo lang kayanin. Kung gusto mo talagang sumali, kulang ang pera mo. Sapat na ba ito? Sapat na ba ito? Simple lang ang patakaran. Pumili ka ng malaki o maliit. Pero, hayaan mong sabihin ko ito, ang maliit na pagsusugal ay libangan, ang malaking pagsusugal ay nakakasira. Sa mesa ng sugal, swerte ang pinakamahalaga. Sa maliit Sige ako. Sa malaki ako. Sandali. Titingnan ko muna. So yan. Magaling kang mag-alog. Kapag nanalo ang biyenan mo, saka ko kayo mababayaran, alam mo ba? Huwag kang mag-alala, Tito Liu, kahit para lang kay Kiawan, pagsisikapan ko. Apat, 5, 6. Straight. Malaki. Haha, ang galing mong mag-alog, pare. Gusto ko yan. Haha. Anong plano? Maliit pa rin ang taya ko. Malaki pa rin ang taya ko. Tatlong 6. Malaki. Nanalo na naman ako. Sa wakas, umangat na rin ako ngayong araw. Hindi madali yun ah. Kung ayaw mong magtaya, hindi ka mananalo. All in ako. Maliit. Tito Liu. Sa sugal, swerte at diskarte ang kailangan. Baka dapat tumigil na tayo habang maaga. Ay, hindi pwede. Terra. Kung kaya mo, kunin mo lahat ng pera ko. Hindi ko kaya. Ngayong araw, lalaban ako sa'yo. All in ako. Isusugal ko lahat. Malaki. Tatlong isa. Maliit. Ako ang nanalo. Ha ha ha. Hindi. Dayan ang ginawa mo. Niloko mo ako. Tito Liu. Kapag natalo kayo, wala rin akong makukuha. Bakit ko kayo lolokohin? Huwag. Akin yan. Lahat akin yan. Ayaw sumunod sa patakaran, ha? Suntukin nyo. Hoy, huwag. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Bank card, titulo ng bahay, papeles ng kotse. Nandito na lahat. Nakapangalan na lahat kay Xiaowan. Nasa trunk ang mga sangkap na kailangan mo. Kaka-rating lang kaninang umaga galing sa eroplano. Ang galing mo ah. Ikaw, lumaki ka sa Sog-Alan.
Si Liu Yong, nagmamagaling lang sa harap mo. Siyempre, mabubutas talaga ang bulsa niya. Boss Fu, ang dami nating pinagdaanan. Pero hindi pa rin pwedeng sabihin ng totoo kay Mrs. Wala lang talagang tamang pagkakataon. At sa tingin ko, masaya naman ang buhay natin ngayon. Kung sasabihin ko ngayon, may isip niyang niloko ko siya. Akala ko ba wala kang kinakatakutan? Hahaha. Tama na, huwag kang maingay. Bilis, ihatid mo na ako pauwi. Para makatipid sa pamasahe. Ang kuripot mo naman. Drive na. Ano ba nang ginagawa mo? Ang sikreto-sikreto mo. 3, 2, 1, pwede ka nang magmulat. Kumusta? Ang ating bagong tahanan. Nagustuhan mo ba? Gusto ko naman, pero napakaganda ng bahay na ito. Siguro napakamahal ng upa. Sinong nagsabing magbabayad ka ng upa? Yung mga tambay noong nakaraan, pagkatapos nilang gibain ang ating bahay, ito ang bayad pinsala. 1 taon nang nabayaran ng upa. Tira ka ng maluwag sa loob. Talaga? Ang swerte naman natin. Heto. Regalo ko sa'yo. Buksan mo. Ano ito? Sabi ko sa'yo, yung puhunan mong ibinigay kay Liu Yong. Pinalago ko ng malaki. Paano mo nagawa? Gumamit lang ng kaunting, maliit na diskarte. Mahal, ano ba talaga ang trabaho mo? Parang ang pakiramdam ko. Hindi ka ordinaryo. Ang lalaki, dapat misteryoso para maging kaakit-akit. Kumusta? Nararamdaman mo ba ang aking karisma? Sakto lang. Ano ba nang gusto mong gawin? Napalago ko ng ganito kalaki ang pera mo. Dapat bigyan mo ako ng tubo. Anong klaseng tubo ang gusto mo? Depende kung paano mo ibibigay, mahal. Tapat na ba? Hindi pa. Kulang pa. Kulang. Ako na ang bahala. Hindi pwede. Malalate na ako sa trabaho. Ako na ang magbubukas. Sino iyon? Kuyan. Kuyan. Tul. Kung may bayag ka, lumabas ka. Saan ka ba tumakbo? Hindi siya pupunta ngayon. Dito na lang ako uupo, hindi na ako aalis. Ano ba yung iingay-ingay mo dito? Tio Liu, Anong tiyo Leo? Sino bang tiyo mo? Sagutin mo nga ako. Dinala niya ako sa Sag-Alan. Tapos nadali ako ng scam. Kayong mag-asawa ang sisikat sa pagkawala ko. Ano ba tong nangyayari? Tio Liu, sa waiver na to, malinaw na nakasulat, wala akong kinalaman. Gusto mo bang tumawag ako ng pulis para sa'yo? Pero, sa ganito kalaking halaga, bago pa mabawi ang pera, baka makulong ka muna. Ano? Anong waiver? Tingnan ko nga. Waiver. Kiao Wan. Hindi ka ba natatakot kay Kiao Sia? Ate, nakuha ko yung slot para sa exchange student. Aalis na ako sa susunod na linggo. Si Kiao Wan ay may kapatid na babae na si Kiao Xia. Naalala ko sa school nila, may exchange student program. Ayusin mo na agad. Tingnan natin kung ano pang pangbanta ni Liu Yang. Ang gago kay Kiao Wan. Huwag mo nang ipangamba sa akin si Kiaoxia. Honey, itapon mo na siya sa labas. Hindi mo yan magagawa. Tul. Hintayin mo lang, Tul. Ingat, Tio Liu. Ang sakit-sakit. Kung 20 taon pa lang ang nakalipas, siguradong ibubuwal kita, ng patihaya. Dayong, may masama. Anong masama, umiiyak ka ng maaga pa lang? Yung bahay natin, sinakop na ng iba. Sabi nila, ikaw, isinangla mo ang bahay, sa sugal. Ano na ang gagawin natin ngayon? Ano ang sinasabi mo?
Iyak ng iyak, iyan lang ang alam mo. Nawala ang bahay. Hindi ba't dahil sa paborito mong anak na babae, at sa walang kwentang manugang na iyon? Ingat, mainit. Ikaw, yung manugang kong walang kwenta. Si Yaodong, bakit ka nandito? Bilang tanging lalaki sa pamilya, nandito ako para sa isang bagay. Humihingi ako ng paliwanag para kina mama at papa. Yung kapatid kong walang kwenta, hindi masyadong matalino. Halata naman. Kiyawan, hahayaan mo lang ang isang manugang na nakikisama, na apihin sina mama at papa? Kailangan mong umuwi at humingi ng tawad sa kanila. Paano kung ayaw kong umuwi? Huwag mong sisihin kung magiging magaspang ako. Magagalang ka sa aking dongge. Tumigil ka. Ipapakita ko sa inyo kung paano, mga tol. Hinamak mo ako. Ngayon, seryoso na ako. Ngayon, ituturo ko sa'yo kung paano rumespeto sa ate at sa kuya. Hinahampas mo ako? Tigilan mo na ako, manugang. Ang galing mo, manugang. Kung ipagpapatuloy mo, mamamatay na ako. Ate, sakto lang ba ang lakas? Sakto lang. Ang sama-sama mo sa akin. Hoy, Kiyawan. Ngayon, may sarili ka ng pakpak. Pumunta sa bahay nila si Xiaodong. Umuwing umiiyak ng magdamag. Sabi ng nanay niya kung hindi na naman makakuha ng pera, makikipaghiwalay na siya sa akin. Ganoon din ang asawa ko. Sabi niya, sinadya siyang ipahamak ni Kiyawan at ng asawa nito, kung hindi na naman daw makakuha ng pera. Sa akin niya ibubuntong ang galit. Sa tingin ko, si Fuyan talaga yung gagawang yun, ang may gawa nito. Kung ganoon, tayo, dapat na lang nating ituloy-tuloy na. Anong gagawin mo? Yung si Fuyan na yun, siya ang unang nanira. Kaya tayo, maghahanap tayo ng babae para sa kanya, para mahuli siya ng anak natin. Pagdating ng panahon, yung kasal na yan, mapipilitan siyang makipaghiwalay. Sige, sige, sige. Pagdating ng panahon, maghahanap tayo para kay Kiyawan ng magandang mapapangasawa. Kapag nakuha na ang bigay kaya, hati tayo. Kuya, Xiao Xia, kumain ka muna bago umalis. hindi na, may nakausap na akong kaklase. Oh, kuya, parang si nanay kasi, kakaiba sa mga nakalipas na araw. Bakit? Madalas kasi siyang mag-usap ni tatay. Ngayon, minsan, nabanggit pa nga kayo sa telepono. Mukhang may masama silang balak. Mag-ingat ka. Ikaw na ang bahala kay ate. CJ, nandito naman ako para sa kanya. Walang makakaapi sa kanya. Aalis na ako. Bye. Hello. Fuyan, may nakita akong trabaho para sa'yo, hindi ka pwedeng palaging umaasa. Kay Xiaowan. Teka, sandali lang, padadalhan kita ng address, pumunta ka bukas ng maaga. Sige, pupunta ako bukas. Kumusta na? Huwag kang mag-alala. Inilagay ko si Fuyan sa internet, yung lalaki. Siya ang unang nag-add sa akin. Sabi niya, pangarap na kasintahan, hindi ko maintindihan. Basta, nakakahiya talaga. Si Kiyawan, hindi niya matatanggap to. Sige, mabuti naman. Pupuntahan ko na si Kiyawan. Pagdating ng panahon, dadalhin ko siya para mahuli natin. Nandito si Fuyan. Hindi ba interview ang usapan? Parang hindi naman maayos ang lugar na ito. Ang tao, nagtatrabaho sa hotel. Manugang, uminom ka muna ng tubig. Parang dumating na. Kuya lang. Ito si Kuya lang. Mukhang malikot na. Ang salita ng taong ito, hindi maganda pakinggan. Ayos lang. Gusto ko ang ganitong klase ng wild.
Ang laki talaga. May sira ka ba? Hindi ko kaya ang trabahong ito. Nagmamadali ka saan? Basta matugunan mo ang pangangailangan ko. Pera, hindi problema. Tingnan mo, napaka-heneroso ng tao. Ano pa ang hindi mo gusto? Bakit hindi mo itanong kung ano ang pangangailangan niya? Anong klaseng pangangailangan? Trabaho lang naman ang katawan yan, di ba? Ikaw na ang magtrabaho. Inay, bakit ka nandito? May masama, yung si Fuyan, nagluloko pala sa labas, nang hindi mo alam. Fuyan, paano nangyari yon? Hindi ka pa naniniwala. Dadalhin kita ngayon para mahuli natin. Talaga namang humihina na ang tao pagtanda. Kahit ilang hakbang lang, nahihilo na ako. Pagkatapos kong mag-enjoy, bibigyan pa kita ng malaking red envelope. Nandito. Hay nako, Diyos ko, ang kahihiyan talaga. Nagkakatuluyan sa liwanag ng araw. Fuyan, karapat-dapat ka ba kay Kiyowan? Imposibleng gawin ni Fuyan ang ganitong bagay. Kayo, nagkakamali ba kayo? Paano pwedeng magkamali? Sasabihin ko sa inyong lahat, asawa siyang pumasok sa pamilya namin. Kumakain siya sa anak kong babae, gumagastos sa anak kong babae. Ngayon, sinusuway pa niya ang anak kong babae. Nagkakalat. Wala na siyang mukhang lumabas ngayon. Nagtatago na parang pagong. Tingnan natin kung gaano pa siya katagal magtatago. Kiyawan, nakikita mo ba? Ito ang iyong. Kiyaw na tiyang. Ikaw pala itong matandang to. Ikaw pala, Ma, dinala mo ako. Para hulihin ang tatay ko? Hindi. Ito. Nandito na ang lahat. Anong nangyayari? Sabi ko na nga ba, kapag tumatanda mas malikot ang isip. Huwag kang makialam, umalis ka na. Fuyan, gago pa. Saan ka pupunta? Matandang hayop ka. Ang tapang mo ha. Tama na, huwag nang mag-away. Tumayo ka. Lalaking hayop ka. Kahit matanda, hindi mo pinatawad. Lalaking hayop ka. Tama na, huwag nang mag-away. Ano ba talaga ang nangyari? Yung mga magulang mo, gusto akong magloko sa'yo. Pero yung asawa mo, hindi ganoon kadali. Dumating na ba, bro? So, ganito lang talaga ang nangyari. Ang galing, sobrang galing. Pero ang tatay ko, talagang kaya niyang gawin yon. Naghanap pa siya ng... Ikaw, hindi ka naman naabuso, di ba? Paano naman mangyayari yon? Para sa asawa ko, nanatili akong tapat. Totoo ba yan? Siyempre, totoo. Subukan natin sa bahay. Fuyan, ibaba mo ako, bilis. Bilis, ibaba mo ako. Mahal, magkaroon tayo ng anak. CJ, ano nang nangyayari? Kiyawan, paano ka nakapaglakas loob na pumasok pa? Nasuspinde ka na, hindi mo ba alam? Suspendido. Bakit? Wala naman akong maling ginawa sa trabaho. Yung pag-akyat mo sa pwesto sa pamamagitan ng under-the-table deal, at ang pag-blackmail mo sa manager. Kumalat na yan. Ang kapal talaga ng mukha mo. Nag-report na ang manager sa kumpanya. Ikaw, maghintay ka na lang na matanggal.
Ikaw ang ng sexual harassment. Bakit ako ang tatanggalin? Sasabihin ko sa'yo, hindi ako aalis. Anong Nina madali? Pwede namang hindi umalis. Bibigyan pa kita ng isang pagkakataon. Basta't papayag kang magpakasarap ako. Sapat na ba yan para masarapan ka? Itong babaeng ito, anong pinagmamalaki mo sa akin? Ngayon din, mag-empake ka at umalis. Uwi ka na. Ang dami mong niluto ngayon, mahal. Ang sasarap naman ng mga to. Halika, lahat yan paborito mo. Kain na. Ilset, ang sarap talaga. Anong nangyari? Yung manager namin, nagkakalat siya ng chismis na gusto ko raw siyang i-sexual favor para umangat. Gusto akong tanggalin ng kumpanya. Ano ba yan? Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi ikaw ang aalis dito. Ano nang ibig mong sabihin? Mamaya sa opisina, gawin mo lang ang sinabi ko. CJ, Ginoong Zhao, kung wala na po kayong ibang tanong, pirmahan na natin ito. Kiao 1. Bakit ka nandito ulit? Oo nga. Sinira mo ang proyekto ng kumpanya. Kaya mo bang panagutan yan? ako ang responsable sa proyektong iyan. Ako rin ang gumawa ng proposal na yan. Bakit hindi ako pwedeng pumunta? Ginulo mo ang meeting ng kumpanya. Anong ginagawa ng security? Palayasin niyo siya. Sandali. Siya ang non-sexual harass sa trabaho. Ako ang biktima. Siyang dapat umalis. Kiao 1. Nandito pa rin ang record mo sa pag-blackmail sa akin. Sinasabi mong non-sexual harass ako sa'yo? May ebidensya ka ba? Ikaw, Bitawan mo ako. mangharas ka pa sa trabaho. Mananagot ka sa akin. Kiao 1. Nag-aartista ka ba? Paalala ko sa'yo. Kung aalis ka ngayon sa pinto na to, wala kang makukuhang pera. Palalayasin kita agad-agad. Patayin yan. Lahat patayin. Sabi ko na nga ba, hindi siya mabuting tao. Nakakadiri talaga. Oo nga, hindi naging matagumpay ang panghaharas niya. Gumawa pa ng malaswang chismis tungkol kay Kiawan. Gago talaga. Pipinagtripan lang tong video na to. Sino ang maniniwala dyan? Kayong mga Manager Zhao, ang dalawang to ay mga tauhan mula sa kompetisyon para lang sirain ang ating kooperasyon. Mga tauhan? Oo, mga especially iyang pangnegosyo. Tingnan mo sila, mukha ba silang mga mabubuting tao, di ba? Naniniwala ako sa pagkatao ni Fuyan. Pero ang taong katulad mo, hindi karapat-dapat na makipagtulungan sa akin. Wala na. Makikipag-ayos ako muli sa inyong kumpanya. Maaaring ituloy ang proyektong pampubliko, ngunit ang magiging tagapangasiwa, dapat si Kiawan. Mahal, parang close ka kay Sir Zhao ah. Paano kayo nagkakilala? Sabihin mo nga, paano nga ba tayo nagkakilala? Nag-driver ako dati kay Sir Zhao. Oo. Kaya pala, swerte nga. Siyempre. Ay, naalala ko, may utang ka pa sa akin, 3,000 sa sweldo. Transfer. Hindi pwedeng umalis ng walang dala, no? Siyempre, may asawa ako ngayon. Matipid, Magkano? 1,000. Mahal, may pera na tayo. Mag-shopping tayo. Esan, Aalis na ako. mahal, anong kakainin natin mamaya? Crayfish. Esaf, CJ. Kiawan. Ikaw, babae, ang dahilan kung bakit nawalan ako ng trabaho, ako.
Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Hindi mo alam. Ang asawa mo ay masamang tao. Naghahanap ng problema, no? 3 taon na ang nakalipas. 3 taon na ang nakalipas. Nasa Yese Club siya, naginuman at nagkalat sa mga lalaki. Sa ulo mo, berde na parang damo. 3 taon na ang nakalipas, Yeezy Club. Hindi yon. Fuyan ako. Ha 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 ha. Fuyan. Ano na naman? Gusto mo pang sumabay sa kotse ko pauwi, no? 3 taon na ang nakalipas, nandoon din si Kiao Wan sa Yese. Tulungan mo ako mag-check kung siya nga ba yun noong araw. Sige. Maaga na, alis na tayo. Sige, kung medyo late pa. Baka umuwi na ang hukom. Anong hukom? Bakit mo hahanapin ang hukom? Hindi ba gusto mong makipaghiwalay sa akin? Noon pa. Maraming beses na gusto kong sabihin sa iyo. Pero natatakot ako. Sino ang gusto makipaghiwalay sa'yo? Hindi ko na iniintindi ang mga nakaraan. Ang gusto ko ay ngayon, at sa hinaharap. Ako lang ang magmamay-ari sa'yo. Bakit mo kinuha ang marriage certificate? Hindi ba nakakita na ng pera ang asawa mo ngayon? Nag-book ako ng hotel na may hot spring. Natatakot ako baka muling mag-inspeksyon ng pulis para mapatunayan ang ating pagkakakilanlan. Para sigurado, Ngayon, ikaw naman ang magbabayad. huwag kang mag-alala. Ngayon, mag-enjoy ka na lang. Talagang aalagaan kita ng husto. Ay, Ano nang ginagawa ninyo rito? Kiao Wan, eto kasi, na-embargo ang bahay ni Uncle Leo. Si Shaksha ay pupunta sa ibang bansa at hindi namin siya maaasahan. Dito na kami titira. Tama lang, tama lang. Huwag na kayong tumayo dyan. Tuloy kayo at umupo. Talaga bang papayagan mong manatili sila rito? Kung hindi mo sila papayagang pumunta, magiging paulit-ulit lang silang magkakagulo. Mas mabuti nang gawin ng isang beses na lang para hindi na nila tayo pakialaman pa. Paano ginawa ang pagkain? 4 lang ang ulam, 2 pa ay pareho. Hindi kayo masyadong mabuting anak. Hindi sapat ang ganitong kaunting ulam. Para sa isang tao lang. Talaga nga. Kiao Wan, malakas kumain ang Liuyong. Sa susunod, dagdagan natin ng 2 ulam. Tama ang sinabi ni Liu Yong. Dapat mas maging mabuting anak tayo. Oo nga, hindi mo malalaman. Ang hirap ng mga magulang kung hindi mo nagkaroon ng anak. Ang pagiging mabuting anak sa mga magulang, dapat lang talaga. Siyempre, sa ibang bagay, hindi ako sigurado. Pero sa pagiging mabuting anak, kung ako at Kiao Wan ay magiging pangalawa, walang sinumang magiging una. Bakit sila pumunta? Nanay, ganito ang sitwasyon. Napakamabuting anak talaga ni Kiao Wan. Dapat pantay ang pagtrato, hindi ba? Kaya, isinama ko ang tatay at ang pamilya niya. Hindi ka natatakot na magaway sila? Natatakot ako na hindi sila magaway. Ano ang tawag dito? Gamitin ang magic para labanan ang magic. Asawa, ikaw talaga. Ang kwarto ay napakaliit. Doon mo kami papapatuloyin. Tatay. Naunahan ako ng nanay ko, kaya hindi ako nakapagbigay sa'yo. Hindi niya ako pinayagan na ibigay ito sa'yo. Hindi siya nagpahintulot na ibigay mo. Sumunod ka lang sa kanya. Hindi ba ito malinaw na? Hindi kami pinapahalagahan. Auntie siya, ano po ang sinasabi nyo? Nagmatigas ako noon. Binigyan ako ng nanay ko ng 500 para bilhin ang master bedroom. At sinabi niya na ang tatay ko ay wife controller at hindi makapagbigay, kaya wala rin akong masabi. Ako ang magbibigay ng 1,000. Ang master bedroom. Ako talaga ang matutulog doon ngayon. Tuyan. Nasana? Lumabas ka. Tuyan. Fuyan. Nako, Fuyan. Siya nga, sira ang aircon sa kwarto. Ay, sobrang ginaw. Bilisin mo, ipaayos mo yan. Hindi sira ang aircon. Hindi sira, bakit di mo buksan? Ganito ang kreto mo sa biyenan mo. Wala yan. Ang punto ay, yung aircon na yon. Hindi ako ang may control. Ano ang ibig sabihin yan? Ganito. Si Papa nasaan?
Siya ang nagbayad ng kuryente para sa 1 taon. Sabi niya gumastos siya. Ayaw niyang pagamitin kayo. Sino? Si Kiyaw the Kiyang? Ay, yung matandang lalaki na yun. Kahit hiwalay na, ginugulo pa rin ako. Ayaw niyang gumamit ako ng kuryente. Ano? Sige. Ako ang magbabayad ng tubig para sa 1 taon. Ipapatigil ko ang supply ng tubig. Kalahating taon lang. Salamat, inay. Manugang, anong ginagawa mo? Ang ganda ng handa ngayon. Tay, binili ito ng nanay ko. Ayaw niyang pagbigyan ka. May bayad yan. Itong babae na to. Dati pa, makitid ang isip niya. Ayaw niyang pagbigyan ako. Kakainin ko yan. Binili ko. Ako ang gagawa. Tay, sige, ikaw na bahala. Ay, sabi ko na, hindi sila makakatalo sa bayaw. Ayaw pa rin maniwala. Huwag masyadong malakas. Tatay, nanay, saan kayo pupunta? Fuyan, may gagawin kami ni Tito Leo. Mauna na kami. Si Fuyan, talagang mapagsamantala. Kung hindi kami aalis, mabubutas ang bulsa natin dito. Hoy, nanay. Nakasanla na ang bahay. Saan pa ba pupunta? Dito na lang kayo tumira ng maayos. Ako at si Kiawan, magiging mabuting anak sa inyo. Huwag, huwag. Unahin mo silang alagaan. Yung bahay namin, hindi pwedeng laging walang tao. Uuwi muna kami. Bilasan natin, kumakas na tayo. Mandurugas talaga itong si Fuyan. Mas mahal pa sa hotel ang ilang araw na pagtira dito. Tatay, ano pong sinasabi nyo? Kung hindi, paunahin na lang nating umuwi si Xiaodong. Bihira lang ang pagkakataong ito. Ako at si Kiawan, hindi pa nakakapagbigay ng sapat na pagmamahal. Kami ay naunawaan na ang inyong hangarin. Naunawaan na namin, ha? Tama, tama, tama. Babalik-balikan pa namin kayo. Dalawin nyo kami palagi. CJ, sa wakas, nailabas na natin ang 2 santo. Ang galing mo, mahal. Salamat, mahal. Ang pasasalamat mo, napakasimple naman. Ano ba ang gusto mong gawin? Bihira lang ang pagkakataong magkasama tayong 2. Ano sa palagay mo? Maligayang bati, Yun na Su, sa pagiging spokesperson ng aming proyektong pangkomunidad. Boss Jow, libre ka ba mamayang gabi? Sabay tayong kumain. Pasensya na, may naka-schedule na ako. Bukas na lang sa gabi. Natapos mo na ba ang ipinagawa ko? Baka ma-disappoint ka. Sa mga tala ng pagpasok at paglabas ng Night of the 19, wala si Kiawan. 3 taon na ang nakalipas, hindi pa naman asawa mo noon. Wala naman talaga akong inaasahan. Pero sa sarili ko, sana siya nga. Oh, siya nga pala, Kuyan. Ang impormasyon ng pagkakakilanlan sa talaan ay para sa isang nagngangalang Wu Shishi. Huwag na, hindi na kailangan. So si Fuyan pala, ang tunay na boss sa likod ng lahat. Kung siya ang mahuhuli ko, mas maganda kaysa kay Zhao Zuan. Hoy, Ano nang nangyari? Boss Zhao, saan mo hinanap ang spokesperson na ito? Lasing na lasing. Kultura ng kumpanya. hindi ako naniniwala. Wala pa namang lalaking. Hindi ko kayang makuha. Gutom ka na, no? Tara, uwi na tayo. Kakain na tayo. Fuyan, isasabay kita. Ang ganda ng kotse. Sakay ka, mas maganda pa. Aalis na ba tayo o hindi? Tara. Hoop. Fuyan, ano ba talaga ang kulang sa kin, kumpara kay Kiyowan? Anong gusto mong kainin, mahal? Lulutuin ko para sa'yo. Hindi ako gutom. Ano naman ang gusto mong i-order? Bibilhin ko para sa'yo. Ayoko. Anong nangyari? Fuyan, noong kinasal tayo, hindi ba't malinaw kong sinabi sa iyo, ganito lang ang kalagayan natin.
Hindi tayo makakabili ng Mercedes o makakain sa mamahaling restaurant. Sasabihin mo ba ngayon na gusto mo nang magpapalamon sa mayamang babae? Kaninong mayamang babae ako nagpapalamon? Kanino pa ba? Iyon si Suning na. Halos nalalabas na ang dibdib niya. Hindi mo ba nakikita iyon? O nagkukunwari ka lang? Naglalandi siya sa iyo. Akala mo ba bulag ako? Mahal. Galit ka. Nagsiselos ka. Anong selos, selos? Kung selos man ang pag-uusapan, ikaw ang asawang lalaking nakatali sa pamilya ng babae ang dapat magselos. CJ, ako ang magsiselos, pero mapili ako. Ang ordinaryo hindi ko gusto. Sa asawa ko lang ako magpapapalamon. Gutom na ako. Alahinan, CJ, lulutuan na kita ng pagkain, mahal. alahinan. Tulungan mo ako. Tara. Mahal. Ginawan kita ng almusal, huwag mong kalimutang kumain. May asikasuhin ako sa labas. Lutuan kita ng masarap mamayang gabi. Ang galing ng pagpili ko ng asawa. May heart-shaped breakfast pa. Hoy, Manager Kiao, yung mga donasyon para sa exhibit, parang mali ang bilang. huwag kang mag-alala, pupuntahan ko na agad. Honey, hindi kaya ako ang hinahanap nila? Salamat ha. Pasensya na. Ayos lang, gusto ko sanang magtanong. Yung nasa harapan, Si Boss po yan. Hindi mo ba siya kilala? Siyang bilyonaryo siya, anak ng hari ng sugal. Lahat ng charity project ay pinondohan ng kanyang mga negosyo. Hindi na kita makakausap. Aalis na ako. Boss Few, anak ng hari ng sugal, bilyonaryo. Boss po, bakit kayo pa ang dumating? Oo nga, pwede naman po kayong magpabili lang. Few yan, ikaw pala. Kesyo naliligaw sa kalsada, naghihirap, gustong maging palamuning asawa. Niloloko mo lang pala ako. May meeting ako. Sige, maasikaso ka. Sige, boss. Hoy, mahal. Hoy, honey, nasaan ka? Saan pa ako pupunta? May trabaho akong ipinakilala ng tropa ko. Puntahan ko lang, para mabawasan ang iniisip mo. Honey, ang bait mo talaga. Siyempre, dapat alagaan ng asawa. Trabaho ko yan bilang asawa mo. Hoy, Boss Few, ang galing ng pagiging palamunin mo. Iba ka talaga. mahal. Mahal, pakinggan mo ako, ipapaliwanag ko. Ano ba ang sinasabi mo, Boss Few? Hindi ako karapat-dapat. Araw-araw akong nag-o-overtime. Gusto ko lang kumita ng mas maraming pera para gumanda ang buhay natin. Pero ano ang nangyari? Anak pala ng hari ng sugal. Nandito para magmasid sa buhay ng ordinaryong tao. Few yan. Araw-araw mo akong ginagago. Masaya ba yon? Hindi, mahal. Hindi ko sinasadyang itago sa'yo. Few yan. Ikaw, palamunin. Hindi ko kayang sustentuhan. Pupunta na ako sa trabaho. Huwag mo akong sundan. Mahal. Mahal. Hay naku. Nadali ka, di ba? Dapat sinabi mo na agad. Ngayon, ramdam mo na ang hirap. Tama na, huwag mo na akong pagtawanan. Ngayon, galit sa akin si Kiawan. Ano ang gagawin ko? Kung ako ang tatanungin. Kapag nanliligaw, hindi dapat kuripot. Ikaw kasi. Ipakita mo ang kapangyarihan ng pera. Walang babae ang makakatanggi sa mataas na antas ng romantikong pagpapahayag ng pag-ibig. May punto ka. Kamakailan, ang anak ng hari ng sugal, Fuyan, upang mapatawa ang magandang babae, naglabas ng malaking pera para ipakita ang pagmamahal ng publiko. Pinag-arkaila ang lahat ng malalaking billboard sa buong lungsod, broadcast sa radyo ng sasakyan, humingi ng pagpapatawad sa asawa, Kiawan. Ano sa tingin mo, itong Kiawan? Anong klaseng babae na nakakaakit ito? Ang anak ng hari ng sugal, naakit na ng ganito? Magkano ang ginastos dito? Driver, patayin mo ito. Hi, Few yan. Asawa, pumayag ka na ring patawarin ako. Few yan, sabi ko, may pera ka. Parang nasusunog ang pera mo, di ba? Hindi ko nakita na pala ay gastador ka. Sa araw-araw, kuripot ka sa akin. Nagtitipid sa mga bagay na walang halaga. Ikaw ngayon, ang ginagastos mo ay pera ng mag-asawa.
Agad-agad, alisin ang mga bagay na pampaganda. Mga bagay, tanggalin mo. Magkaiba ang pananaw. Hindi na kailangang pilitin ang pagtutugma. Divorce. Zaux 1, anong klaseng masamang ideya ang binigay mo? Ang pera para sa lahat ng advertisement, kukunin sa sahod mo. President Fu, ang hindi gusto ni Kiyawan, gusto ko. Kung hindi, kapag nag-divorce ka, sumama ka sa akin. Baliw ka ba? Hayagang nagiging third party. Kapag ginawa mo pa ito, ilalantad ko kayo para hindi ka na maging modelo. Umalis ka. Hello, Josine. Magmadali at umuwi mula sa set. May trabaho ako dito. Ang pera ay hindi problema. Hoy, Siya, may ipinadala sa akin ang kaklase ko. Pakikuha mo para sa akin. Sige, ipadala mo sa akin. Hoy, Kuya, nandito na ang ate ko. Ikaw na ang bahala sa susunod. CJ. Sa abroad, kung ano gusto mong kainin, bilhin mo. I charge mo sa account ko. Wow, bihira kang maging generous, kuya. Tama ba ang address? Ano ba ang ipinadala ng iba para sa Kiaoxia? Ano ginagawa mo? Ako, Fuyan, anak ng hari ng sugal. C ng Free Group. Mayaman na bilyon. Pero lahat ng malapit sa akin, natatakot sa akin. Ginagamit ako. Pinupuri ako. Napakaraming taong plastic na nakilala ko. Hanggang sa nakilala kita. Ikaw lang ang hindi nagpapahalaga. Sa status ko, hindi nagpapahalaga kung mayaman ako o wala. Buong puso mong minahal at protektahan ako. Hindi ko sinasadya na itago ito sa'yo. Hindi ko lang alam kung paano sasabihin. Natatakot ako baka panaginip lang ito. Na baka bigla na lang akong magising. Gusto ko ang buhay natin ngayon. Gusto ko na paggising ko, ikaw ang una kong nakikita. Gusto kong makapagsama tayo ng maayos. Mahal, mali ako. Ang nasa harap mo ngayon ay si Fuyan na walang tinatago. Papakasalan mo ba ako? Patatawarin mo ba ako? Sabi mo, kaya sa susunod, huwag mo na akong lokohin muli, ha? Sinusumpa ko, susundin ko lahat ng gusto mo, mahal. Kung saan mo ako dalhin, doon ako pupunta. Gusto ko. Ha? Anong ginagawa mo? Ibaba mo ako, Fuyan. Pinatawad na ako ng asawa ko. Mahal, patawarin mo na ako. Ibaba mo ako. Ang yaman-yaman mo. Ganito lang kaliit ang ibibigay mo sa akin. Natatakot kasi ako na sabihin mong nagmamayabang ako. O kaya hindi marunong magtipid. Sa susunod, bibilhan kita ng mas malaki. Matamis ba? Matamis. Saan tayo pupunta? Uwi tayo. Ako na ang magbubukas ng pinto.
Tulog ka lang, ako na. Sino yon? Sino yon? Magandang araw. Dito ba nakatira si Kiyawan? Ako ang asawa niya. Ako si Josing. Sino ka ba? Hindi kita kilala. Xiaowan. 3 taon na ang nakalipas sa Yesek Club. Ako ang kasama mo. Ginoong Zew. Ang nangyari noon. Isang malaking pagkakamali lang iyon. Noon, nilason ako. Hala, Xiaowan. Hanggang ngayon, hinahanap-hanap kita. Noon pa man, isinumpa ko na sa sarili ko, na pananagutan kita. Ang asawa ko. Kailangan ba ng pananagutan mo? Ha? Wala akong kapangyarihan at kayamanan tulad mo, Boss Po. Pero, Xiaowan, tunay ang hangad kong ibigay sa'yo ang kaligayahan. At saka, siya, palagi kanyang niloloko. Mahal, naipaliwanag ko na sa'yo dati. Alam mo yan. Magkaiba talaga ang mundo ninyong dalawa. Itinago niya ang tunay niyang pagkatao, dahil takot siyang agawin mo ang kanyang mga ari-arian. Sinadya niyang mag-ingat sa'yo. At saka, hindi ka man lang niya dinala, para makilala ang kanyang mga magulang, di ba? Hindi mo ba naisip kung bakit? Tumahimik ka. Aray! Tama na. Mahal, maniwala ka sa akin. Xiaowan, hindi karapat-dapat sa'yo ang taong yan. Gusto kong mag-isip muna. Grabe ang suntok ni Fuyan. Alam mo, sa mukha ako nabubuhay. Dagdagan mo ang bayad sa akin. Basta mapaanal mo ang kasal nila, usap tayo. Anong nangyari? Gusto kong ilipat ang mga ari-arian ko. Lahat ng asset sa pangalan ko, ibigay kay Kiyawan. Gusto kong ilipat ang mga ari-arian. Ilipat mo lahat ng ari-arian sa pangalan ko, kay Kiyawan. Hindi, Fuyan. Huwag kang masyadong magpakatanga. Pag nilaipat mo ang mga ari-arian mo, magiging pobre ka na. Paano kung iwan ka ni Kiyawan? Wala ka nang mapapala sa kanya. Bilisan mo, ang dami mong sinasabi. Sundin mo lang ang sinasabi ko. Nababaliw na ba si Fuyan? Hindi pwede. Dapat maghiwalay na sila agad. Imbestigahan mo kung sino ang mga kasama ni Suning na kamakailan. Kiyawan. Ngayong, nagkabati na kayo ni Fuyan. Nako, magtapat na lang ako. Sabihin mo. Alam mo naman, yung bahay ni Tio Leo, na embargo, di ba? Napakayaman ni Fuyan. Kausapin mo siya, para bumili siya ng bahay para sa akin. Mas mabuti kung, sa gitna ng lungsod, yung mga pasilidad, at transportasyon ay maganda. Kahit papaano. Dapat 100 square meters man lang. Yung dekorasyon, pati mga gamit sa bahay, ikaw na ang bahala, hindi naman kami mapili ni Tio Leo. Sa akin naman, wala naman akong ibang hihilingin. Si Tia Sia, si Xiaodong lang ang anak. Si Fuyan, mayaman at may kapangyarihan. Sa ilalim niya, kahit isang maliit na kumpanya, ipamahala mo sa kapatid mo. Hehe, magkakamag-anak naman tayo. Huwag kang mag-alala, hindi. Miss Su, may kailangan ka ba? Kiyawan. May kabit ka na nga. Wala ka pang hiya na makasama si Fuyan. Wala ka kundi sira-sirang pamilya, at mga magulang na palamunin. Si Fuyan lang ang laging mag-ayos ng kalat mo. Kung talagang mahal mo siya, maghiwalay na kayo agad. Kiyawan. Hindi naman mataas ang hinihingi namin, di ba? Nako, sabihin na natin ang totoo. Hindi naman siya dapat makalibre sa'yo. Nako, pwede ba? Magsalita ka naman. CJ. Naiintindihan ko. Umuwi na muna kayo. Ipapaliwanag ko sa kanya. Mahal, may sasabihin ako sa'yo. Honey, may gusto akong sabihin sa'yo. Sabihin mo na. Naghanap na ako ng legal assistance at handa akong ikatay sa mga magulang ko. Sa hinaharap, wala na ang makakaabala sa atin.
Nagpakasal na tayo. Ang mga problema mo ay problema ko rin. Anong abala? Tuyan, mahal kita. Gusto kong makasama ka magpakailanman. Kahit ano. Kahit gaano karaming problema ang dumating. Kahit ano. Kahit anong chismis ang harapin natin. Gusto kong makasama ka magpakailanman. Hindi tayo maghihiwalay. Tanga. Nagpakasal na tayo. Siyempre, magkasama tayo magpakailanman. Okay. Ikaw na ang magsabi. Nag-organize ako ng lahat ng assets ko at ginawa kong sayo ang lahat. Sa paningin ko, mas importante ka sa kanila. Hindi ko gusto na ang mga material na bagay. Maging hadlang sa atin. At hindi rin dahil sa mga assets. Na magduda ka sa pagkatao ko. Para sa akin, lahat ng sa akin ay sayo. Ako rin ay sayo. Fuyan, sasabihin ko sa'yo ang lahat, si Soning na nga. Hindi mo pa nailipat ang asset sa Kiyawan, di ba? Si Soning na ang may pakona sa lahat, binayaran niya ang Josing. Pero kahit ano, tinanggal ko na ang endorsement niya. At, alam mo ba kung sino ang babae, na one night stand mo nung nadrag ka ng competitor? Si Kiyawan. Gumamit siya ng fake identity noon, hindi nahanap. Fuyan, nakikinig ka ba? Hoy,